Magandang umaga po sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoon Hesus. Narito na naman po tayo sa ating pong talakayan patungkol po sa mga doktrina at katuroan po sa Biblia. Ating pong ipagpapatuloy ang ating pong segment, ang nasusulat sa Biblia, Biblical Exploration and Explanation. Ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa born again. Ang ating pong bibigyang linaw na katanungan, ano po ba ang kaibahan ng mga born again sa ibang mga sekta? I would repeat, ano po ba ang kaibahan ng mga born again sa ibang mga sekta? Bago po natin mga kapatid sagutin ang katanungan, ay nais ko po munang ipagpauna, ipalaala sa bawat isa sa atin na ang ating pong i-differentiate ay hindi po yung among religions, kundi yung between denominations and sect. Ngayon, tingnan po natin mga kapatid, tulad ng sinasabi ko sa world religion, mayroon tinatawag na Egyptian religion, may Hinduism, may Mesopotamian religion, mayroon Judaism, Zoroastrianism, mayroon Jainism, mayroon pong Buddhism, Taoism, Confucianism, at mayroon pong Christianity, Islam, Baha'i, at saka yung tinatawag natin na Sikhism. At tulad ng sinasabi ko po, dito po tayo focus sa world religion na Christianity. Ngayon, among Christianity, naral na po natin yan sa mga nakaraan po nating tinatalakay na mayroon pong tinatawag natin na from Catholicism, ay mayroon pong tinatawag po na Protestant denomination, which we call na andun po yung Lutheran, Methodist, Baptist, Evangelical, Pentecostal, Presbyterian, Full Gospel, at ito po ang tinatawag natin na born again Christian. Kasi mga kapatid, even ang mga sect ay tinatawag din pong mga Christian. Kaya kailangan magkaroon po ng identity na tinatawag natin na born again Christian. Kasi kahit nga ang Catholic, tinatawag din po silang Christian. Ang mga sekta sa ating panahon, tinatawag silang Christian. So, para ma-identify, idinugtong po natin ang tinatawag natin na born again Christian. At ito naman po ang mga other sect or groups, yung Mormons, Jehovah's Witnesses, Seventh-day Adventist, Pentecostal Oneness, Iglesia ni Cristo, Dating Daan. So, ito po mga kapatid ang tinatawag natin na other sect or other groups. Ngayon, ang i-differentiate po natin ay yung mga kapatid Protestant denominations na tinatawag natin na nga po na born again Christian, at saka other sect or groups na kasama nga po doon yung Iglesia ni Cristo at saka po yung Dating Daan. Ngayon, ang sabi po ng Malakay 3:18, mga kapatid, kung magkagayoy, manunumbalik kayo at makikilala ninyo ang matuwid at ang masama, yaong naglilingkod sa Diyos at yaong hindi naglilingkod sa Diyos. So dito mga kapatid, una, sinasabi ng Bible, madi-differentiate po natin at makikilala po natin ang matuwid at saka yung masama. Ang sabi po ng John 7:17, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo, kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. So ang wika ng Bible, ma-differentiate din po natin o makikilala natin ang sect at saka yung kaibahan ng Protestant denomination sa pamamagitan po ng turo, doktrina at mga aral. At dagdag pa ho sa Matthew 7:15 hanggang 18, ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lubong maninila. Sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. I would repeat, sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikaan o ng mga igos sa mga dawagan.
At ang sabi pa ho dito, gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapwat, ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Dagdag pa ho dito sa Matthew 7:20 hanggang 23, kaya sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Mga kapatid, dalawang ulit pong binanggit dito sa chapter 7 na kaya sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Bunga pa lang po makikita natin yung pamumuhay, yung pananalita, mga kapatid, ay makikilala na po natin ang kaibahan ng mga born again at sa ibang mga sekta. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, mga kapatid. Kasi mapasekta man o ma-Protestant denomination or born again, lahat po yan tumatawag sa Panginoon. Maaari ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayoy, ipapahayag ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Mga kapatid, kahit po pala tayo nangangaral, kahit po pala tayo nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ang basihan po pa rin, mga kapatid, ay yung paggawa natin. Kaya nga sabi ng Biblia, mga kikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. At yun nga, ang sabi ni Jesus, na kayong manggagawa ng katampalasanan. Ibig sabihin ng katampalasanan, gumagawa ng mga mali, gumagawa ng mga kasalanan, in other words. Ngayon, tingnan po natin, mga kapatid, i-differentiate po natin yung mga common differences lang. Kasi marami pa ho sa ang pagkakaiba ng mga born again sa mga ibang sekta. Napakarami po ang mga kaibahan at pagkakaiba. Ngunit focus lang po tayo sa mga common differences or obvious differences. At dito nga po sa mga obvious differences, yung pangangaral, yung pananampalataya, at saka pamumuhay. Kaya mga kapatid, nating mga kaibigan, mga taga-subaybay, maging mapanuri po tayo. We have to differentiate sa lahat po ng sekta at maging po yung mga born again. Ngayon, focus muna tayo ang kaibahan ng mga born again sa dating daan. Ang sabi po ng Galatians 3:3, ito ay pinanghahawakan ng dating daan at ginajustify po nila na maaari pong magmura at pwedeng magmura. Sabi nga dito ang kanilang basihan sa Galatians 3:3, tangang-tanga na ba kayo? Nagsimula na kayo sa espiritu at ngayon nagtapos kayo sa laman. Kaya tulad ng sinasabi po natin, ang isang punong mabuti hindi pwedeng magbunga ng masama, kundi ang masamang puno ay magbubunga ng masama. Kaya normal lang po sa mga tagapakinig ng dating daan ay nagmumura sila sapagkat ito nga po ay pwede sa kanila. Ngunit mga kapatid, sa mga born again naman po ay sinusundan po namin ang itinuro ng Panginoong kay Apostol Pablo at itinuro din ni Pablo sa Corinthians, sa 1 Corinthians 5:11, datapwat, sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid o masakim o mananamba sa Diyos-Diyosan o mapagtungayaw, in other word ng mapagtungayaw, mapagmura, o manglalasing, o manlulupig, sa gayoy huwag man lamang kayong makisalo. So dito, sabi ng Bible, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid na mapagtungayaw, yung mapagmura. Kaya sa dating daan, okay sa kanila magmura, ginajustify o may magmura, at pwede sa kanila ang magmura. Pero sa amin pong mga born again,
mga kapatid, ay iniiwasan po namin ang magsalita po ng masama tulad po ng pagmumura, sapagkat ito ay hindi maganda na gawin o salitain ng isang Kristiyano. At ang sabi po sa John 2:13 and 16, ito pa ho ay sa paniniwala nila sa Panginoon, at malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem. At nasumpungan niya sa templo yaong nangagbibili ng mga baka at mga tupa at mga kalapati at ang mga mamamalit ng salapi na nangakaupo. At ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid. Itinaboy niyang lahat sa templo, ang mga tupa at gayon din ang mga baka, at binubo niya ang salapi ng mga mamalit at ginulo ang kanilang mga dulang. At sa nangagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, alisin ninyo rito ang mga bagay na ito, huwag ninyong gawin ang bahay ng aking ama na bahay kalakal. Mga kapatid, isa rin po sa mga ginajustify nila patungkol sa Panginoon, ang Panginoon daw po ay nagalit. Kaya kailangan, mga kapatid, ay pwede silang magalit, pwede silang magmura, pwede silang magwala. Kumbaga, sasabihin po natin mga kapatid. Pero kung ating pong susuriin ang talata, si Jesus ay nagalit dahil sinalaulan nila ang templo, pero wala po, hindi po nagmura si Jesus at hindi po siya nagkasala sa pamamagitan po ng pagsasalita. Kaya ang kanilang pagkaunawa sa Panginoon, Panginoon po na magagalitin o Panginoon na nagagalit. Subalit sa mga born again, ito po ang aming pinanghahawakan at ito po kung paano kami kumikilala po sa Panginoon. Sabi ng Psalms 86:15, ngunit ikaw, o Panginoon, ay Diyos na puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob at katotohanan. Kung sa dating daan, ang Diyos na kinikilala nila o ang Panginoon na kinikilala nila ay Panginoon na magagalitin, sa born again po ay Panginoon na banayad sa pagkagalit. Ngayon, dako naman po tayo sa kaibahan ng mga born again sa Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ay okay lang po sa kanila ang manigarilyo. In fact, bago po yan sila pumasok sa kanilang panambahan, may kanya-kanyang sindi po yan sa labas, may kanya-kanyang hit-hit ng sigarilyo sa labas. Kasi sabi nga na ng Isaiah 55:2, ano't kayo'y nangagugugol ng salapi sa hindi pagkain. Hindi naman pagkain po ang sigarilyo. At ng inyong gawa sa hindi nakabubusog. Inyong pakinggan ako at magsikain kayo ng mabuti at mga lugod kayo sa katabaan. Kaya ang mga iglesia ni Cristo, okay lang po mga kapatid sa kanila ang manigarilyo, okay lang po sa kanila, halimbawa po yung uminom. So, in other word, may mga vices pa ho sila. Ngunit, ang mga born again, sinisikap pong makapamuhay ng ganito sa itinuro uli ni Pablo sa mga taga-Korinto. Sabi ng 1 Corinthians 3:16 hanggang 17, hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. So sabi ng Bible, ang atin raw pong katawan ay templo ng banal na Espiritu, kaya dapat wag po nating gigibain o wag po natin sisirain. Remember mga kapatid, na ang sigarilyo ay nakakasira po yan sa kalusugan. Kaya nga ang wika nga po sa Patalastas, cigarette smoking is dangerous to your health. Kaya mga born again po, mga kapatid, ay nagsisikap na maiwasan ang hindi manigarilyo. At sa mga iglesia ni Cristo, mga kapatid, sa Matthew 7:10-12, ang pagkakilala nila sa Panginoon, ito po, datapwat sinasabi ko sa inyo na naparito na si Elias at hindi nila siya nakilala kundi ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang inibig, gayon din naman ang anak ng tao ay magbabata sa kanila. So maliwanag naman po ang paniniwala ng iglesia ni Cristo, kay Kristo ay anak ng tao at tao lamang.
Subalit sa mga born again, mga kapatid, ay ito ang aming pagkakilala sa Panginoon. Matthew 16:16, at sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya ang pagkakilala ng mga born again kay Kristo, siya po ay Diyos dahil siya ay anak ng Diyos. Sa Iglesia ni Kristo, dahil siya ay anak ng tao, kaya tao lamang si Kristo sa kanila. Sa aming mga born again, mga kapatid, ay si Kristo ay anak ng Diyos, kaya ang paniniwala namin, si Kristo po ay Diyos. Kasi sa logic naman, napakasimple, ang anak po ng hayop ay hayop. Ang anak ng tao ay tao, at ang anak ng Diyos, siyempre, natural, Diyos. Yun po ang kaibahan. Sa Iglesia ni Kristo, si Kristo ay tao lamang. Sa born again, si Kristo ay Diyos. Ngayon, kaibahan naman po ng Roman Catholic ay marami po talaga ang kaibahan po ng mga born again sa Roman Catholic. Proverbs 1:14 hanggang 15, ikaw ay makikipagsapalaran o sugal po ang tawag dito sa ibang term. Sa gitna namin, magkakaroon tayong lahat ng isang supot. Anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila. Pigilin mo ang iyong mga paa sa kanilang mga landas. Mga kapatid, sa Catholic, wala pong ipinagbabawal. Halos lahat po nga ng bisyo ay nasa Catholic at lalong-lalo na particular sa pagsusugal ay hindi po nila ipinagbabawal. Tungking, sakla, sabihin mo natin mga kapatid, mahjong, wedding, yan po ay mostly mga kapatid na nag-i-involve dyan ay mga Romano Katoliko. Ngayon, ang sinusunod po ng mga born again, mga kapatid, ay sabi po ng Bible dito sa 1 Timothy 6:10 hanggang 11, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan o yung paghahangad ng salapi. At lalo na yung mga instant na yaman, kaya yung mga nagsusugal, ayaw nila magpagod, gusto nila pong kumita ng pera na hindi nila pinagpagalan. Na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Kasi wala po akong nakitang sugalero na talagang naging masabihin natin pinakamayaman sa buong mundo, mga kapatid. Kaya ang mga nagsusugal, sabi ng Bible, mga kapatid, tinuhog ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan kasi naisasanla ang sasakyan, naisasanla ang bahay, naisasanla ang lupa, anuman po ang pwede pa nilang maisanla dahil po sa pagsusugal. Ngayon, ang mga born again ay iniiwasan po ang pagsusugal. Ituloy po natin ang pagbasa. Datapwat ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito, ang alin, yung pag-ibig sa salapi o paghahangad ng salapi, at sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Mga kapatid, ang mga born ang kaibahan po ng mga Romano Katoliko at saka mga born again ay marami po, mga kapatid, at particular po doon yung pagsusugal. Ang mga born again po, sinisikap po namin maiwasan at lumayo sa anumang uri ng pagsusugal. Ngayon, sa kanila po, ang pagkakilala nila sa Panginoon ay ito po ang nasasaad sa Jeremiah 2:27 and 28 na nangagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking ama, at sa bato iyong ipinanganak ako sapagkat kanilang ipinihit ang kanilang likod sa akin at hindi ang kanilang mukha. Ngunit sa panahon ng kanilang kabagabagan ay sasabihin nila, ikaw ay bumangon at iligtas mo kami. Ngunit saan na andon ang iyong Diyos, mga Diyos, na iyong ginawa para sa iyo? Magsibangon sila kung sila ay makapagliligtas sa iyo sa panahon ng iyong kabagabagan, sapagkat ayon sa bilang ng iyong mga bayan ay gayon ang iyong mga Diyos, o Huda. So, in other words, kung gaano kadami ang bansa, ganon kadami ang mga Diyos-Diyosan. So, in other words, ang mga Katoliko, ang pagkakaiba ay kumikilala sila sa Diyos o Panginoon bilang mga Diyos-Diyosan. Subalit ang mga born again ay ito po ang pinanghahawakan sa Acts 17:24 and 25. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya palibhas ay Panginoon ng langit at lupa. Take note, ang born again ang Panginoon ng born
again ay Panginoon ng langit at lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng kamay. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay, yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. So in other words, ang Diyos na kinikilala ng mga born again, Diyos na lumalang at Diyos na nagpapanatili ng kanyang mga nilalang. Kaya mga kapatid, maliwanag po ang kaibahan na kung kinikilala ng mga Katoliko ang Panginoon sa mga larawan, sa mga ribulto, sa mga Diyos-Diyusan, kinikilala naman po ng mga born again ang Panginoon na nasa langit at siyang may lalang at siya po ang nagpapanatili sa lahat ng nilalang. Ngayon, sabi pa ho ng verse 25, ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay, yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Ngayon, patuloy tayo mga kapatid. Ano naman po ang kaibahan ng mga born again sa mga Sabadista? Ngayon, ang sabi ng Hebrews 9:10, palibasay palantuntunan lamang na ukol sa laman na inatang hanggang sa panahon ng pagbabago gaya ng pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. So, ang mga Sabadista ay focus sila, sila mga kapatid, sa tinatawag natin na yung pumapasok sa bibig, yung kinakain. Kaya nga bawal po sa kanila kumain ng baboy at bawal sa kanila kumain ng dinuguan dahil po Sabadista po sila. So, after po sila sa kinakain. Subalit, ang mga born again, ang sabi po ng Matthew 15:17 hanggang 18, hindi pa baga ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi. Datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso ng gagaling at siyang nakakahawa sa tao. Kaya mga kapatid, maliwanag na sinasabi po ng Biblia na ang mga born again ay mas pinag-iingatan yung mga lumalabas sa bibig tulad po ng pagchichismis, tulad po ng pagmumura. Samantala, ang mga Sabadista ay conscious sila or after sila sa mga bagay na pumapasok sa kanilang mga bibig. Kaya sabi ng Hebrews 10:22, tayo'y magsilapit na may tapat na puso na sa lubos na pananampalataya ng ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Sulitin ko ang difference po ng mga Sabadista at saka mga born again. Ang mga Sabadista after sila sa pumapasok o kinakain. Ang mga born again naman after sila sa lumalabas sa bibig, yung mga sinasalita na hindi magaganda ay sinisikap po iwasan sapagkat nais namin mga kapatid bilang mga born again magkaroon ng tinatawag natin mga kapatid tapat na puso. At ang paniniwala naman po mga kapatid ng Sabadistas regarding sa Panginoon, sabi po ng Exodus 31:13-14, salitain mo rin sa mga anak ni Israel na iyong sabihin, katotohanan ipangingilin ninyo ang aking mga sabat sapagkat isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng iyong lahi upang inyong makilala na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo. Inyong ipangilin ang sabat nga sapagkat yaoy pangilin sa inyo, bawat lumapastangan ay walang pagsalang papatayin sapagkat sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw na yaon ay ihihiwalay ang taong yaon sa kanyang bayan. So ang pagkakilala po ng mga Sabadista sa Panginoon ay Lord of the Sabbath. Kaya pinapangilin po nila yung Sabado. Sa born again naman po, mga kapatid, ito naman po ang pagkakilala namin sa Panginoon sa John 5:18. Dahil dito nga'y lalo nang pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya, sino nga po yung siya? Si Jesus Christ, na patayin sapagkat hindi lamang sinisira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos na siya'y nakikipantay sa Diyos.
So, kung sa Sabadista, ang Panginoon nila ay Panginoon na sabihin natin ipinapangilin ang Sabat, sa born again naman po Panginoon na hindi ipinapangilin ang Sabat. Kaya, yun po ang kaibahan. Ngayon, mga kapatid, dako naman po tayo sa kaibahan ng mga born again sa mga saksi ni Jehovah. Ang sabi po sa 2 Corinthians 2:17, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Kasi ang mga sabihin natin mga kapatid, itong mga itong Seventh-day Adventist, mga kapatid Jehovah's saksi ni Jehovah, should I say, ay binibenta po nila ang kanilang mga pamphlets, mga aklat, ipinagbibili po nila. So, sa mga born again, mga kapatid, kung sabihin natin saksi ni Jehovah, ay ipinagbibili nila ang mga mga babasahin, mga kapatid, sa born again, ito po ang aming mga tinatayuan. Matthew 10:8, mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagbangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ay ibibigay ninyong walang bayad. Kaya kami mga kapatid na mga born again, tinanggap naming walang bayad, ibibigay naming walang bayad. Kapag mayroon pong gusto magpa-pray over sa amin, wala po yung bayad. Kapag mayroon pong gustong magpa-Bible study, wala po yung bayad, mga kapatid. Kapag may gusto po mga kapatid magpa-pray over sa karamdaman, wala po yung bayad. Kaya yun po ang aming tinatayuan. Kung sa saksi ni Jehovah ay pinagbibili ang mga pamphlets, sa mga born again ay binibigay po namin ng libre. Ngayon, ang sabi po ng Isaiah 11:7 hanggang 8, at ang baka at ang oso ay manginginain, ang kanilang mga anak ay mahihigang magkakasiping, at ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka, at ang batang pasususuhin ay maglalaro sa lungga ng ahas, at isusuot ng batang kahihiwalay sa suso ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. At sabi pa ho ng 65:25, ang lubo at ang kordero ay manginginaing magkakasama, at ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka, at ang alabok ay magiging pagkain ng ahas. Sila'y hindi mananakit o mga papahamak man sa aking buong banal na bundok, sabi ng Panginoon. So in other words, ang mga saksi ni Jehovah, ang kanilang pagkakilala sa Panginoon ay Panginoon ng lumang sanlibutan. Samantala, sa mga born again, mga kapatid, ay ang kinikilala namin ay Panginoon ng bagong langit at bagong lupa. Ang sabi po ng Revelation 21:1 hanggang 4, at nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan nila, at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Ulitin ko, mga kapatid, dahil ang paniniwala po ng mga saksi ni Jehovah, ang paraiso nila ay ito pong lumang daigdig o itong lumang langit at lupa. Samantala po, mga kapatid, ang paniniwala po ng mga born again, itong lumang langit at lupa ay mapaparam po ito, at mag-create sa Lord ng bagong langit at saka lupa na doon ang wika ay wala na pong kamatayan. So mga kapatid, ang Panginoon ng mga Jehovah, mga sabi natin Jehovah's Witness,
o mga saksi ni Jehovah ay ito po mga kapatid, ang paraiso nila ay lumang langit at lumang lupa. Samantala, ang paraiso po ng mga born again ay bagong langit at bagong lupa. Kaya, yun po mga kapatid. At dako naman po tayo mga kapatid sa kaibahan ng mga born again sa mga Pentecostal oneness mga kapatid. Tingnan po natin sa 3 John 1:7, sapagkat dahil sa pangalan ay nangagsiyaon sila na walang kinuhang anuman sa mga hintil. Ano po ang tinutukoy dito mga kapatid? Yung offering. Ang mga Pentecostal, mga kapatid, oneness ay sila po, masabihin natin mga kapatid, ay kumukuha po ng mga offering pag nangangaral sila sa mga bases, kukuha sila ng offering, mga ngaral sa palengke, kukuha sila ng offering. Pero, mga kapatid, ang mga born again, ito po ang kaibahan. Sa 1 Corinthians 16:2, tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyang ko. Ang mga born again, mga kapatid, ay nag-o-offering po kami sa church lang. Hindi po kami nanghingi ng offering sa mga palengke o sa mga bases. Kaya kung may mga ngaral po sa mga bases o kahit sa lugar na hindi humihingi ng offering, kami po yon mga born again. Pero kapag kayo ay mayroon nakitang nanghihingi ng offering sa mga palengke at mga ano po yon mga kapatid, sa mga bus, ay mga Pentecostal po yon mga kapatid. Kaya yun po ang kaibahan. At ano pa ang pagkakakilala nila sa 17.3 dahil oneness. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na ay iisang Diyos na buhay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay, si Hesukristo. Sa kanila, dahil oneness, mga kapatid, ang paniniwala nila sa Diyos ay si Kristo ang Ama, si Kristo ang Anak, si Kristo din po ang Espiritu Santo. Samantala po sa born again ay ayon po sa 1 John 5:7, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, sino ang Word? Si Jesus Christ, and the Holy Ghost, and these three are one. Sa mga born again, mga kapatid, ay naniniwala kami, one God in three distinct persons. Ulitin ko, ang pagkakaiba po ng mga oneness, mga kapatid, they believe one God in three manifestations. Ang mga born again naman po, one God in three distinct persons. Kaya mga kapatid, anuman po ang sektang ating kinakaaniban, hayaan po natin na tingnan natin ang pagkakaiba at tulad ng sinabi natin kanina, makikilala natin ang kaibahan sa mga bunga, sa mga aral, sa mga pamumuhay at pananampalataya. Kaya sabi dito ng Proverbs 14:12, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Kasi minsan ang mga nagsusuri, humahanga sa galing ng pangangaral, humahanga sa ano paman mga kapatid, ano man ang hinahangaan niya dahil halos memorize ang Biblia. Pero mga kapatid, tandaan po natin, tulad ng sinabi natin, binasa natin kanina sa Mateo 7, na kahit magpalayas ka ng demonyo, kung gumagawa ka ng katampalasanan tulad ng pagmumura, mga kapatid, ay medyo sa tingin natin matuwid na ito. Pero ang dulo pala niyaon ay kamatayan. Na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Kaya muli, mga kapatid, ang tunay, mga kapatid, na mga born again ay marami po ang kaibahan sa mga ibang sekta. Sapagkat ang mga sekta, makikita po natin ang kanilang mga pananalita, may nagmumura pa, mayroon pang nagbibisyo, may mga nagsusugal, may mga naglalasing, may mga nagchichismis pa, at mga kapatid, maraming pagkakaiba. Binigay ko lang po sa inyo ang obvious at saka yung common differences para sa ating mga bagong sumusubaybay ay makita nila ang kaibahan. If I were you, mga kapatid, ay kung ako sa inyo ay mag-born again po tayo. Bakit? Kasi sabi ko nga, bago tawagin ang mga apostles
sa Antioch na Christian, itinuturo na po ni Jesus ang born again kay Nicodemo. Kaya mga kapatid, alam ko po na tayo ay nagsusuri, kaya buksan lang po natin ang ating puso at ang ating isipan, at ang layunin po ng programang ito ay hindi po sumagasa o maka-offend sa sino paman. Ang layunin po dito ay makita po natin ang katotohanan. Kaya magmasid po kayo sa mga sekta at sa mga denomination, particularly dito sa Pilipinas. Ang mga born again lang po ang nagsisikap na huwag hindi makapagmura, nagsisikap na maiwasan ang pagsusugal, nagsisikap na maiwasan ang maglasing, nagsisikap na iwasan ang pamang pagchichismis. Kasi mga kapatid, ang born again po ay pagbabago. So in other words, mga kapatid, malalaman natin ang mga kaibahan sa bunga. At yun nga po, ang bunga ay pagbabago. Muli, sana nagbigay po ng kaunting pag-unawa itong ating pong talakayan, at salamat po sa paglaan po ng inyong panahon. Kaya mga kapatid, doon sa ating mga kapatiran na mga naghahangad at naghahanap ng kaligtasan, ay nais ko po kayong may ipanalangin sa oras na ito. Tayo ay umuko at tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa aming mga kaibigan, mga taga-subaybay na naghahanap ng katotohanan at nagnanais makasumpong ng kaligtasan. Panginoon, itinataas po namin sila na hipuin po ninyo ang kanilang puso at ipaunawa po ninyo ang tama pong pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Salamat God sa kabutihan po ninyo, dahil naniniwala po kami na lahat ng nakakakilala sa iyo ay nagkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Pagpalain niyo po sila, at ito ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Lito, na laging nagsasabi, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. God bless po.